Magandang araw, ako si Jomex at ngayong episode magbabalik tanaw tayo sa isang malagim na kabanata sa kasaysayan ng Mindanao, ang Marawi Siege. Noong Mayo 23, 2017, sa gitna ng normal na araw, biglang umugong ang putukan. Ang Mauti Group, isang armadong grupong konektado sa ISIS, ay umatake sa mismong puso ng Marawi City, kasama ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf. Sinakop nila ang lungsod, binumba nila ang mga gusali, sinunog ang St. Mary's Church, sinira ang mga paaralan at ginawang hideout ang ilang mga mosque. Sa loob ng ilang araw, hindi na makalabas ang mga residente. Marami ang naipit, marami ang nawala. Ang sinasabing Islamic capital ng Pilipinas ay naging isang war zone. Hindi ito simpleng labanan, ito ay isang crisis. Tumagal ito ng 154 na araw, umabot sa mahigit 1,200 ang nasawi at halos 350,000 katao ang lumikas, naiwan ang lahat ng ari-arian, mga alaala at kabuhayan. Isa sa mga tahimik na testigo ng giyera ay ang minarit ng batong mosque. Sa ngayon, nakatayo pa rin ito, tad-tad ng bala, wasak ang mga bahagi, ngunit matatag. Hindi ito pinarenovate, sadyang iniwan itong ganyan para magsilbing buhay na paalala ng trahedyang dumaan. Kung makikita mo ito ngayon, parang sumisigaw ng mga salitang, "Huwag niyong kalimutan, huwag niyong hayaang maulit ito." Pagkatapos ng siege, ang pangakong rehabilitasyon ay sinimulan. Nabuo ang Task Force Bangon Marawi at unti-unti may mga itinatayong bagong estruktura, mga paaralan, mosque at government buildings. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang hindi makabalik sa sariling bahay. Yung iba 5 taon na nasa temporary shelter pa rin. Bitbit ang trauma, ang sakit, ang pangulila sa tahanang hindi na muling mababalikan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi nawasak: ang diwa ng mga Maranao. Patuloy ang mga komunidad sa pagbabangon, may mga kabataang bumalik sa pag-aaral, mga nanay na muling nagtayo ng sari-sari store, mga imam at community leaders na patuloy na umaasa sa kapayapaan. Ang kanilang resilience ay tunay na inspirasyon. Ang kwento ng Marawi ay hindi lang kwento ng pagwasak, kundi kwento ng pag-asa, katatagan at muling pagbangon. Sana habang nakikinig kayo ngayon, maalala natin na ang tunay na kapayapaan ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno kundi ng bawat isa sa atin. Ito si Jomex at ito ang mga kwento mula sa Marawi. Hanggang sa muli, mag-ingat tayo at magdasal para sa kapayapaan hindi lang sa Marawi kundi sa buong Pilipinas. Isama na natin ang buong mundo. Hanggang sa muli!